Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akin lamang bibigyan ng paalaala, unang-unang aking sarili at ang mga mahal nating mga kaibigan at mga kapatid sa Islam ukol sa kahalagahan ng pag-aaral. Ang pagsasaliksik ng kaalaman, katotohanan ito ay binigyan ng diin ng Quran at Sunnah. Sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming mga talata sa Quran. At ganun din ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na rito ang sinabi ng Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Na kung saan winikaroon ng Allah na itataas niya ang antas ng mga taong naniwala sa Kanya at nagsumikap na alamin ang Kanyang relihiyon. So ang kaalaman, mga mahal na kapatid sa pananampalataya, ay isa sa mga inubliga ng ating relihiyon. Bagkus sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. So sapat nang unawain ng tao na ang kaalaman sa pamamagitan nito ay na itataas ang kalagayan ng isang tao. Ang sweldo ng isang engineer ay hindi mo pwedeng iparehas sa isang normal na trabahador lamang. Lalo pa siguro ang kaalaman sa Islam, na kung saan ito ay binanggit ng Allah at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ang magbibigay ng kapakinabangan sa iyo dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At ito ay binanggit ng Ibn al-Qayyim rahimahullah sa kanyang kitab na Dar Miftah as-Sa'ada, na kung saan binanggit niya doon sa loob ng mahigit 400 pahina, na isa sa mga binanggit niya doon na katotohanan, isa sa kagalakan at kagandahan ng pagkakaroon ng kaalaman ay ito ay hindi kailanman makukuha o kayang kunin ng ibang tao. Ganon din ang kaalaman ay babaunin mo siya hanggang sa kabilang buhay. At ito ay naayon sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag namatay ang isang tao, ay lahat ng kanyang mga gawain ay mapuputol o mawawala, liban ang tatlo. So winika niya roon ang ilmin yuntafa'u bih, ang kaalaman na nagbigay ng kapakinabangan sa kanyang kapwa. So ito po ang ating ginagawa, na kung saan tayo ay nagsasaliksik ng kaalaman para sa Allah, nang sa gayon ay matanggal natin sa ating mga sarili ang kamangmangan at maituro ito sa iba. So sapat na isa sa kahalagahan ng kaalaman na ang ating ama na si Adan ay binigyan ng karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapatira pa ng mga anghel sa kanya. Sa anong dahilan? Dahil yan sa kaalaman na itinuro sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah. Sinabi niya roon, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, na kung saan itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman na yon na hindi niya itinuro sa iba sa mga nilikha niya. So naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tunay na nagsasaliksik ng kaalaman para lamang sa Kanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.